Hello guys, welcome to Master Ipong TV at nandito tayo sa dambana na inalalaging Saklolo at ngayon po ay simula na ng mga mahal na araw at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Palaspas o ang maluwalhating pagpasok ng ating Panginoon sa lungsod ng Jerusalem. So mamaya po matutunghayan natin ang pagbabasbas ng mga palaspas o sana sa anak ni David. Ayan. So makikita natin dito ang mga nagtitinda ng mga palaspas dito sa dambana na inanalaging Saklolo. Live na live po tayo sa Master Ipong TV. Ito po namin ang mga nagtitinda ng palaspas dito. Yan po palaspas. 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 Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Mabuhay. Diba? Mamaya pababasbasan po natin itong mga palaspas natin binili. Oo. Palaspas na po tayo. Nami pala nagtitinde. Madami na kami mga kapatid. Madain na sila. Kapatid ka daw, kamag-anak. Upang sa masaya namin pagpupunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sakitin ang hindi magmamali na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Opo. Nagsakristan po ako dati. Ay, ganun ba? So,
minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Lumayo siya sa kanila nang may isang ukol na bato sa kalulubod at nanalangin. Ama, Ika niya. kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, kaya huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang Simulan natin ang banal na umagang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Kristo. Kung babalikan po natin ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ito nga po ang ating isinasagawa, reenactment, no? Kapag tayo ay nagsisimula ng palaspas. Mapagtatanto po natin na may dalang mensahe ang Panginoon papuntang Jerusalem. At alam naman po natin, ano ba ang mangyayari sa Jerusalem? Sa Jerusalem siya huhulihin, sa Jerusalem siya ipagsasakdal at papatawan ng kamatayan. Gayunpaman, ang hatid ng Panginoon ay mensahe ng kapayapaan. Paano nangyari iyon? May nag-aabang na karahasan laban sa Kanya. Pero bakit kapayapaan ang hatid niya? Ang kapayapaan po, yun po ay sinisimbolo ng asno. Hindi siya nakasakay sa isang malaking kabayong pangkawal na pangyera. Hindi. Ang kanyang sinakyan ay isang asno. Nagsumisimbolo po ng kababaang loob, humility, at kapayapaan. Yan po ang unang mensahe ng Semana Santa sa atin. Ang mensahe ng kapayapaan. Oo, malupit ang mundo. Hindi makatarungan ang lipunan. Pero hindi natin dadaanin sa karahasan, sa dahas, sa lakas, kung hindi ang ating daladala sa pagharap sa malupit na mundo ay ang dinala ni Jesus. Ito ay ang kapayapaan, kababaan ng loob. Ang gagawin po natin, ito po ang modelo ng traslasyon, kung hindi niyo po napapansin. Ito po ang modelo ng traslasyon. Yung ginagawa nating prosesyon. Kapag Good Friday, inilalabas natin ang bikaryo. Kapag January 9, ito po ang modelo nun. Ano po makukuha natin ditong aral? Na sa bawat prosesyon at traslasyon, tayo po ay nagpapakumbaba. Hindi po natin itinataas ang sarili natin. Ano ginagawa po natin?
ibinababa natin ang ating sarili. Kaya nakita niyo po ang sabi dito, yung mga damit, yung mga balabal, inilalagay sa dadaanan, nasa ilalim. Hindi siya nagpapakataas. Pag nagpuprosesyon po tayo, lalo pat pagkasama natin ang Nazareno, ang Bikaryo, hindi po natin itinataas ang sarili natin. Taliwa sa mga nasasaksihan natin ng mga nakaraang taon, naguunahan tayo sa taas. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon. Kabaliktaran po. Alam natin kung sino ang gusto maging mataas sa Diyos. Yun ang kalaban. No? Ito po ang modelo. Ito po yung pinagmulan ng traslasyon. No? Na kapag pinoprosesyon natin ang Panginoon, tayo ay nawawala sa picture. Nawawala tayo sa eksena. Nandun tayo sa baba, inihahanda ang kanyang tatapakan. Hindi natin siya lulukuban, hindi natin siya tataasan, at hindi natin siya haharangan. Doon tayo sa ilalim. Yun ang tunay na prosesyon. Yun ang tunay na traslasyon. Yun ang nagbibigay ng kagalingan, ng papuri sa Diyos, ng pagpapala sa atin. Habang ibinababa natin ang sarili natin sa Diyos, nagpapakumbaba at itinataas natin siya, lalong lumalakas, dumarami at sumasagana ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sa prosesyong ito, ilagay po natin ang ating sarili sa may mababang kalagayan sa harap ng isang dakilang manunubos at tagapagligtas, dala-dala ang kanyang mensahe, ang mensahe ng kapayapaan. Minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus sa Jerusalem. Halina, magposisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Sa